Ang sabi nito si, pangalan no, Liachon, Dr. Liachon, I have my full respect for Secretary Charlie Galvez. We will remain as good friends, lots of good memories, but I have to move on. Ang importante rito, nagsalita na siya. Kasi ngayon itong ombudsman, magtaka kayo matagal na itong si Duque, nasasangkot sa mga katiwalian. Sa PhilHealth, di ba? Tatandaan niyo yun? At baliwala, nabulgar na sila pala nag-operator din ng mga, ika nga po medical facilities naka-tie up ng PhilHealth. Di ba? Siyempre, sabi ko nga sa inyo, bawal sa batas lahat yan Yung ginagawa nila, kamukha nung kay Kalida. Yung public official, bawal yan magnegosyo. Kapag ang negosyo nila, lalo-lalo na, yung mapapaboran ng kanilang pwesto. Tawag nga doon conflict of interest. Inaksyonan ba? Sino pa ngayon ang maniniwala sa gobyerno na sasabihin sumbong niyo yung korap o kaya galit ako sa korap? Sino pa maniniwala sa inyo niyan? Gaano karami ang korap na yan? Labag sa batas yun yung conflict of interest. Bakit meron security agency si Kalida? Kaya nga, ubod ng lakas ito Kaya nga ito si moto proprio to Mga kaibigan wala pang kaso, pumapasok na yan kakasuhan ka na yan mga kaibigan, kasi nagpapakita ng katapatan, di ba? Para mapabuti ang sarili dahil siya ay nangongontrata rin ng security o nagpo-provide ng security service sa mga ahensya ng gobyerno. Number 1 na sa PAGCOR. Gaano karami security guard na inuupahan niyang PAGCOR? Kahit na daw nung una na wala siyang sapat na kakayahan yung kanyang private security agency, walang kakayahan. Ni walang mga radyo, walang mga baril. Pero nakakakuha ng kontrata. Bakit? Gamit yung pwesto Di ba? Binaliwala lahat yan. Ang daming nasabit dito sa corruption. Meron ba naimbestigahan? Ni-imbestiga nga, wala Doon sa Senado lang. Wala naman yun sa Senado In aid of legislation and publicity. Mga kaibigan, yun, di ba? In aid of publicity lang ng mga senador yun. Pero pagdating sa pagkaso, hiwalay na trabaho yun ng ibang ahensya ng gobyerno. Kaya nga tayo may tinatawag na check and balance. Ngayon, trabaho dapat yan ng ombudsman. At ngayon, sinasabi nitong ombudsman na sila kunyari, galit si Martires. Na siya ay biglang magpapaimbestiga dito sa mga kay Duque, tsaka sa mga responsable raw sa mga anomalous o irregularities diyan po sa Department of Health. Sipin ninyo, isa sa kabilang sa mga tinutukoy diyan, yung sense of urgency na sinasabi nung Dr. Liachon, pati yung mga namatay na frontliner na hindi nila tinulungan, pinagkaitan ng tulong. Isipin mo, gaano karaming buhay ng mamamayang Pilipino? Ilan tayo? Mahigit tayong 100 milyon, mga kaibigan, na mapapasanganib ang buhay. Bawat isa sa atin, meron tayong mahal sa buhay, meron tayong pamilya, na lahat tayo nanganganib
kapag ka itong mga health workers natin na frontliners, mga kaibigan, sila ang mamamatay sapagkat nakataya ang buhay nila. At yun nga, merong mga namatay na hindi man lamang baliwala, mga kaibigan, sa DOH at sa gobyerno natin. Hindi natin alam kung drama-drama yung nagalit daw si Presidente. Ba't daw hindi binibigay? Huli na Aanim pa yung damo kung patay na yung kabayo. Anak ng tutsa naman oo. Kaya itong investigasyon na sinasabi ni Ombudsman Martires, ala nyo ba may naniniwala dyan? Ngayon, pag naniwala kayo, sorry na lang sa inyo. Bakit? Ano ba ibig sabihin niyang ginagawa niyang yan? At ngayon, bigla siya nagsasalita. Ba't ngayon ka lang magsasalita? Sino matatakot sa'yo? Nung kailangan kang magsalita at gumawa ng hakbang para gampanan ang inyong tungkulin na mapanagot ang mga gumagawa ng katiwalian sa ating pamahalaan, hindi mo naman ginawa Saksakan kayo ng yabang nung pinagbababanatan yung pinalitan niya yung nagretiro si Justice, yung babae, Carpio Morales. O hindi ba? Mga kaibigan, akala mo, malalagpasan nila yung ginawa yung kakayahan nun ni pantayan, hindi nga At least yun, merong na-accomplish yun Nakapag-demanda yun ng mga sabit sa pork barrel kayo. Ito bang administrasyon na ito, meron na napakasuhan kahit isa? Sino maniniwala dyan sa ombudsman? Siyempre, tatanong nyo, bakit mo naman nasabi yan at bakit naman magsasalita yang si Ombudsman Martires? Mga kaibigan, kung hindi niya tototohanin, alam nyo dahilan. Kasi nga, ang gobyerno naubos na Itong administrasyong ito, naubos na, nasaid na ang kredibilidad nito. Wala na tong credibility kahit saan. Sapagkat lumilitaw na ngayon na walang kakayahan na tugunan ang problema ng sambayanang Pilipino. Problema sa OFW. Sipin mo yan, minahal kanyang mga OFW na yan. Yan ang mga unang panatiko. Ngayon, may naririnig pa ba kayong OFW? Sa social media na lang yun nagpapanggap. Gawa lang ng mga fake news na troll yun. Pero, sa mga nakita ninyong sinapit ng mga OFW sa handling na ginawa ng kasalukuyang administrasyon, sa palagay nyo, kung kayo yung OFW, kung kayo yung mga mahirap, na kulang na lang pati utot, langhapin. May patatay-tatay digong pa yung iba di ba? Patay digong. Ngayon, makapagsasalita pa ba ng ganyan yan? Sa dinanas nila? Yung mga OFW, kinuwarantin sa abroad para bago makauwi dito, 2 linggo. Pagdating dito, kukwarantin mo ng 2 buwan. Pinatagal mo sa mga motel. Bakit? May pera dun Habang naka-check-in sila dun, gastos ng gastos. Sino kausap nila dyan? Tanong mo sa OWA. Pinaimbestigahan mo ba yung OWA? Martires?
Katakot-takot na anomalya yan. O ba't nagpapaimbestiga ngayon? Yun ang tanong natin kanina. At kung hindi totohanan yan, ba't niya gagawin yan? Ba't di niya gagawin yan? Paano niyan tatakban itong sinasabi ni Dr. Liachon? Yang effort na yan, para tabunan ang pahayag, ang mga ipinapahayag ngayon ni Dr. Liachon. Mabigat ito. Bakit? Incompetence to dereliction of duty, incompetence. Sa harap ng pandemic, mga kaibigan, ultimong WHO, ewan ko kung nasusuhulan ng mga to. Nung una, pinuri pa sila. Yung pala, wala. Hindi pala totoo. At base ito sa mga sinasabi ngayon itong special advisor na pinwersa raw siyang paalisin sa pwesto o pagbitiwin sa kanyang pwesto. Nagulat siya. May doktor ito Ano palagay niyo sa mga doktor? Lahat yan Walang pakialam sa pagpapahalaga sa buhay ng tao, puro pera lang. Tapos ang mag-uutos sa kanila, general, ano nalalaman ng general sa kalusugan? Para lutasin mo yung problema. Retired general. Kanina nga may kwento ko lang sa inyo. Meron akong, di ko na sasabihin kung sino. Nakaharap ko kanina. Asawa ng general. Alam niyo ba, nung makaharap ko yung asawa ng general, kasi po, merong nakiusap sa kanya, meron siyang para ipaki sa akin. Hindi ko na sasabihin ng detalye. Isa lang ang sasabihin ko. Yung tungkol sa kanilang pagkatao. Ito asawa ng general. Pero pag nakita mo, hindi mo sasabihin asawa siya ng general. Bakit? Ni katiting na luho ay hindi ko nakitaan. Pangkaraniwang tao ang dating. Asawa ng general yan. Hindi kagaya ng alam natin, pag-asawa ng general, kala mo kung sino. Di ba? Colonel pa nga lang, akala mo kung sino na pero ito, yung bang parang nagkaroon ako ng matinding kahihiyan sa katawan. Makausap mo yung isang taong gano'n na napakababa ng kalooban. Hindi mo makikita, pati sa pananamit. Kung ano yung makikita mo sa kanyang pagkatao, yun yung kalooban ng tao. Kitang-kita mo na. Bakas na bakas mo na. Itong mga walang hiyang ito, akala mo kung mga sino pa Mga kaibigan Alam ba ninyo, yung mga kausap ko yung isa kamag-anak na malapit ng isa sa mga pinanganganinuhang senador sa Pilipinas. Napakabababa ng kanilang mga loob. Mga kaibigan, sa loob-loob ko, ganitong tao dapat nasa gobyerno yan ang totoo. Nasaid na ang kredibilidad ng gobyerno, especially ngayon. Hindi ba? Napakamapanganib nitong sinasabi ni Dr. Liachon. Sapagkat hindi tugma sa realidad yung ulat o information
na ibinibigay ng DOH na dapat nilang ipaalam sa taong bayan. Yung nagiging secondary na lang yung corruption eh. May corruption na nga, mga kaibigan, ayon mismo sa investigasyon ng Senado, pagkatapos ganun pa, di parang ang tingin lang nila sa buhay ng tao'y baliwala. Mga matay kayo dyan, bahala kayo. Basta't kami, nagkunwari dito. May press conference pa kami. Televise pa. Di ba? Kunyari, sinasagot ang mga tanong. Hanggang doon lang pala yun. Yan po, mga kaibigan. Kaya, ba't hindi lalabas sa lungga niya itong matagal pakuya-kuya-kuy dyan si Justice Martires, Samuel Martires, na matagal na nating binobomba para umaksyon sa ibang mga katiwalian. O bakit? Kasi, ang laking issue nito eh. Isipin mo, hindi importante ang buhay ng mamamayan dito. Kaya pala kung ibenta tayo sa inchik, gano'n na lang. Wala pala tayong kwenta. Pare-pareho. Mga kaibigan. O kaya, bigla siyang lalabas. Yung corruption makapal na mukha nila dyan kumbaga sa albularyo yan, hindi na makukuha ang kapal ng mukha nito kung idadaan mo lang sa mga tapal-tapal ng dahon, mga kaibigan. Wala nang nararamdaman niya pagdating sa corruption. Yun lamang perang inilaan, ang laki-laki na inilaan pera dito. Bakit hindi ma-account yung mga yan? Palihis lagi dun sa accounting. Bakit? Puro malus lahat Mga kaibigan, yung SAP, lahat yan. Yung financial assistance sa mga health workers, mantakin ninyo, nagagawa ninyo yun. Nagagawa nila sa mga taong nagtaya ng buhay. Sila ngayon yung mga tagapagligtas natin dito Kumbaga sila yung talagang mga bayani ngayon. Sa pakikibdigma laban sa ikinalat na virus ng China, mga kaibigan, dito sa Pilipinas at sa ibang mga bansa sa buong mundo. Sipin ninyo yan. Kayo ba, kung sila nga, di sila makalapit sa tao ngayon. Di ba? May iwas sila Bakit? Delikado Pagkatapos nagagawa ninyo na hindi ibigay ang kaukulang assistance at mga ayuda na dapat mapunta sa mga health workers na frontliners na nagtaya ng buhay at nangamatay na yung iba. Nagawa nila yan Sabi ko nga sa inyo, talo na si Hitler. Kasi yung mga katarantaduhang ginawa ni Hitler, o yung mga katarantaduhang nangyayari ngayon, na hindi na-imbento ni Hitler, ginagawa dito. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Yun lang ang dahilan, kaya ano mangyayari dyan sa investigasyon na yan? Drama. Kailan pa ba nasangkot yan ngayon nyo lang iimbestigahan si Duque? Matagal na yan. PhilHealth. Ang daming anomalya.
Tapos, wala naman kayong ginawa. O dito, bakit? Kasi nga po, matindi dating nito Etong sinasabi ni Dr. Liatchon, yung nagbitiw o pinagbitiw na special advisor ng task force sa COVID-19. Inuunahan nila ngayon ng press release si Liatchon. Ewan ko kung hinaharang ng periodiko rin at pumapayag ang periodiko, harangin ang paliwanag ni Liatchon. Mga kaibigan, sabi ni Liatchon, okay daw yan, yung investigasyon na yan. Kung yan daw, if it's one of the most powerful agencies of the law that is criticizing you, this only concretizes what I've been saying, that the Department of Health's response to this crisis has been slow. Napakabagal. Mga tamad, mga irresponsable. Sabi nga sa inyo, yun nakapagtataka Ang daming responsableng tao sa Pilipinas. Pero kung sino yung mga may tama, yung mga disqualified, yung mabantot ang track record, yun ang pinipilit ilagay Tamo yung kamakailan na inappoint sa TESDA. Napakabantot na nun. Ala namang kakayahan yun, yung Bertrice. Yung akala mo kung sino, nagkaroon lang ng katiting na kapangyarihan Akala niya mga utusan niya na yung mga tao. Sila yung utusan. Mga kaibigan, dapat sila yung kumikilos na parang utusan sapagkat public servant nga Di ba? Saka nakakita ng public servant, akala mo kung sino. Dito lang yun, sobra. Bagay sa nakaraan, marami din yan. Pero hindi dapat yun. Labag yun sa Republic Act 6713, yung Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees. Ito si Dr. Liatchon, hindi natin alam kung totoong kumbinsido siya sa biglang paglitaw ni Ombudsman Martires dahil sabi niya, if it's one, kung ito daw pinakamakapangyarihang ahensya ng batas, ang bumabatikos, tinutukoy niya yung DOH. Ito'y nagpapatibay lamang. This only concretizes what I've been saying doon sa kanyang sinasabi laban sa Department of Health, sa kanilang irresponsableng pagtugon doon sa krisis na mabagal ang kanilang pagtugon. Sabi, yun daw, data management is bad. DOH yan. Their execution of their plans is bad. Yung pagpapatupad ng mga plano. Masama. This isn't right. Hindi ito tama. And it is possible that they are liable for the death of many Filipinos because the data they are churning out is so late. Sipin mo, inutukoy niya, sila ay responsable na dapat managot. Yun ang sinasabi niya. Panagutin
sa pagkamatay ng maraming Pilipino dahil dyan sa mga maling datos. Deception yan eh. Panlilin lang yan eh. Katumbas ng kamatayan eh. Mga kaibigan, nagagawa nila yun. And this data, sabi niya, is so important. Napakahalaga nito. Yung kanilang mga sinasabi niyan, masama ang data nila. At saka, sinabi niya na itong DOH, yun daw masamang pamamalakad sa COVID-19 data sa bansa. Alam niyo, sabi niya, useless. Kung ano man yung ginagawa nila ngayon at nilalabas ng mga datos sa publiko, wala yan, baliwala yan, useless yan, walang pakinabang yan. Sa madalit sabi, alam niya yung nangyari sa loob nung nandun pa siya. Siyempre, doktor siya, lalo-lalo na. Kanyang pinuna ang classification, ito pinupunan niya, yung classification, di ba, pag naglalabas ng datos sa TV, ng fresh, parang itlog, may fresh at saka late cases. Yung sariwa at saka bilasa, isda, yung mga kasong bago at bilasa na, saying this kind of reporting was not being done in any other country. Tama na? Gumagamit sila ng imbentong barometro sa pagre-report na hindi naman ginagamit sa ibang bansa kasi nga imbento lang nila yon, kathang isip lang nila. Sabi niya ito, bakit? Ba't niya nasabi yan? Ito, if you have around 7,000 cases, meron ka anyang mga 7,000 kaso, which are backlog, mga nakatenga lang, how will the IATF make a decision? Paano kayong gagawa ng decision? Their all data cannot be used to determine quarantine intervention or any intervention because it's not fresh data. Mga kaibigan, yun daw lumang data, hindi naman magagamit para alamin yung ginawa nilang pag-quarantine, yung intervention, di ba? Yung ginawa ng gobyerno, anong klaseng quarantine ba ginawa ninyo? Di ba? O ano pa mang intervention, pakikialam ng gobyerno dahil hindi naman sariwa yung data nyo eh. Paano ka magre-report nga naman ng fresh data kung bulok yung data mo? Di ba? Ano i-report mo? Narito, sariwang balita. Isang bulok na isda. Isang bilasang isda. Ang bagong kaso. Ayan po, mga kaibigan. Ganun eh. Sinasabi mo, fresh, bulok. Ayun po, At, mga kaibigan, sinabi rin niya na siya'y naniniwala na siya'y talagang pinagbitiw. Yun ang paniwala niya. Ay sa kanya si Duque at itong si Duque, si Duque at saka yung presidential spokesperson na si Harry Roque, si Duque at si Roque. Ano yan eh.
Magkabanding yata lagi yan eh. Did not like the way he publicly expressed his comments. Yon. Di raw nagustuhan. Parang akala mo kung sino, no ha? Oh. Si Roque at si Duque. Yan ang tinuturo niyang behind na gumawa ng pataksil na paraan upang siya ay mapagbitiw sa kanyang tungkulin. Sabi niya, it's as if the Department of Health is playing around. Ba, nanloloko itong mga ito. But these are lives. Pero buhay ito eh. Sipin ninyo, pinaglalaro ang buhay. For every wrong decision, sa bawat maling desisyon, the department makes so many lives. Anumang maling desisyon, bawat maling desisyon, ang gawin ng departamento, maraming buhay ang masasayang, mga kaibigan. Meron pang order the creation of the investigating teams. Palagay nyo ba hanggang kay Rockwell lang yan? Naniniwala ba kayong yung mga katiwalayan sa DOH magagawa ni Duque lang? At ang kapangyarihan na ini-exercise kung base sa sinasabi ni Liatchon na may kinalaman si Roque lang ba yun? Magagawa ba ni Roque na abusuin ang kanyang kapangyarihan sa ganang kanyang sarili lamang na desisyon? I don't think so. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Percy Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Percy Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, Manny Pacquiao. Maraming salamat. Eto, tinan ninyo, mga hakbang ng gobyerno, di ba? Mga hakbang ng gobyerno. Ay, nyo naman makinig sa tama eh. Alam nyo, yan po na. Lalo na constructive, hindi masama yan. Ikaw ba, nung maliit ka, hindi ka pinuna? Simula nung maliit ka? Kahit siya nga magpunta, kahit sinong tao, pinuna yan. Unang-unang pupuna sa'yo, magulang mo. Ibig ba sabihin, pagka pinuna ka ng magulang mo, masama yun? Ganon din ang publiko. Kasi merong responsibility kayo sa publiko. Accountable kayo sa publiko. At merong mga kamukha namin na naglilingkod bilang mamamayag, pupunahin namin kung ano yung nakikita naming kamalian, pero hindi dahil ayaw namin sa inyo. Ano mapapala namin kung gagamitin namin ang mikropono para lang awayin kayo? Ano, napala ko ron? Meron ba? Wala. Ba't natin ginagawa yun? Para malaman nila na mali ang kanilang ginagawa. Lalo na ang presidente. Malaman ng presidente ang gumagawa ng kamalian sa kanyang gobyerno.
Katulad din ang sinasabi ni Liat yun. Meron bang, yung bang pagkabahala ni Liat yun sa maling ginagawa, yang mga inatasan ng mga siwa sa pandemic, mga kaibigan, itinuturing nyo bang, dapat bang ituring na masama yun? Eh pagka dinipensahan mo pa yung mali, ibig sabihin, isa ka pang incompetent. Itong sinasabi ni Roque, galit pa raw si Presidente ron. Aba, saan ka matutuwa? Doon sa hindi totoo? Doon sa nagsasapanganib sa buhay ng marami? Abay, ibang klase yun. Ha? Bay, ayawan na. Di ba? Ano yan, nilagay kayo para ipag-iitan nyo mali? Ba, hindi pwede yan. At hindi tama yan. Sa inyo lang pwede yan. Oh, di ba? Sa inyo lang yun. Walang ganong standard o pamantayan. Katunayan, may batas pa nga ng pamantayan para sa mga employees and officials na dapat sundin. Lalo nito, mabigat ang sinasabi ni Liat yun. Katulad din po ng nauna na nating sinabi ilang beses na sa mga nakaraan na ang eskwela hindi muna dapat ipagpatuloy ngayon taon. Mas naniniwala ako sa panawagan ng mga local officials na una na nating nabanggit, di ba? Sa pangunguna ng mga local, yung mga municipalities, mayors, municipal mayors. Di ba, sabi nila, mas mabuti, after January 30 na, ang pasukan. Mas safe yun. Lalo ngayon, itong ipinahayag ni Liat yun, ang nagpapatunay na delikado sapagkat wala kayong ginagawa. Imbes na ipagtapat ang katotohanan, ay tinatakban pa. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Sabi nga natin meron pa bang pinakamagaling para maubusan na ng paliwanag itong gobyerno na malabong paliwanag? Mga kaibigan, wala namang nagagawa. Tigil na natin ang kalokohan. Lahat ng binabalak ninyo, huwag nyo na ituloy. Isa na lang ituloy nyo. Kasi nakikita namin dyan Ako, wala naman kayong pinaghahanda kundi yung 2022 Total, yun ang gusto ninyo. Ayaw nyo nang may kontra. Ayun, pag may kontra, si Bat. Di ba? Total, ayaw nyo niyan. Ang gawin nyo na lang, ituloy nyo na yung quarantine hanggang 2022. Isagad nyo na. Total, wala rin naman kayong gagawing matino. Ito sinasabi ninyong opening of classes na gusto ninyo mangyari, hindi naman pwede yan Kahit ako magulang, sabihin mo, opening of classes, papapasukin ko ba anak ko kung matino ang pag-iisip ko? Ha? Ba hindi? Hindi ko papapasukin. Walang matinong magulang ang nasa matinong pag-iisip
Ang magpapaaral ng anak niya ngayon. Oh, sige nga. Tingnan ko kung di magmukhang loko-loko yan si Briones. Parang MMDA. Walang ginawa kundi pagkakapira. Bicycle lane. Napag-usapan yung bisikleta. Bumili agad ng pintura eh. Nagpintura ka agad na mahaba doon sa EDSA. Talagang ano na eh. Disregarded na yung kahihiyan eh. Wala na sa kanila yun. Sipin mo, labag sa sentido común yun ha. Ilagay mo yung bisikleta doon sa EDSA. Di lalo na. Nagka-leche-leche na lalo ang disgrasya dyan at saka pagsikip. Kalahin mo, bawasan mo yung dadaanan ng mga motorista ron. Bibigyan mo ng espasyo yung bisikleta, malalagay pa sa panganib. Disgrasya, abuti natin dyan. Hindi mo alam kung saan nangihiram ng mga utak ito mga to eh. Mga kaibigan eh. Diba? So, masisisi nyo ba kami? Sisisihin nyo kami? Bakit sisisihin? Ayaw niyang maniwala sa gobyerno eh. Puro kayo batikos. Ba't mali ba itong pag-intindi namin? Kami ba ang nagpa-resign kay Liatchon? Kinalaman namin sa resignation ni Liatchon? Kami ba nag-imbento niyan? Kami ba nagnakaw dyan sa DOH? Yung nagsasalita, yun ang gusto niyong gipitin. Pero yung gumagawa, na sinasabi nung nagsasalita, paborito niyo. Ano ba yan? Anak ka ng... Puro kayuhin. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Hindi maintindihan. Di ba? Puro kayuhin eh. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Hindi maintindihan. Yung masama, ginagawa niyong mabuti. Yung mabuti ay ginagawa niyong masama. Anak ka ng, saan ba kami pupunta? Saan niyo gusto? Sasakay ka ng bus, Darating si Nebria. Ba't ka nakatayo dito? Katayo yung tao, Pagkatapos, puno na niya, Kaya ka nakatayo. Hindi nasusunod ang social distancing. Naka-TV pa ang sabi, ikaw naman, pag nakita mo, puno na yung bus at nakatayo ka na, bumaba ka na. Nako. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Hindi siya anak ng pu. Siya'y dating pu. Dating pulis. Di ba? Mga kaibigan. Tama ba kami? Kami na naman ang mali niya sa bandang huli. Sisisihin niyo na naman. Kaya hindi magtagumpay ang gobyerno dahil sa pagpunan ninyo. Ano? Kahit punahin namin kayo, 24/7, hindi na kami matutulog sa pagpuna. Baliwala naman yun dahil binabaliwala nyo naman Wala naman kayong binago doon sa pinupuna sa inyo Nagtsatsaga na rin kami. Bakit? Gusto rin namin gumanda. Gusto rin namin kayo magtagumpay. Pinupuna mo, gusto mo magtagumpay. Oo. Hindi yata tugma yun.
Sa mga siraulo, hindi tugma yun. Ba't mo nasabi yan? Siyempre, pag pinuna natin, gusto natin sila magtagumpay. Paano nagiging tugma yung gusto mo magtagumpay dun sa pagpuna? Di baguhin nila. Di ba? Yun ang dapat nilang gawin sapagkat accountable sila. A public office is a public trust. Di ba? Hirap magpaliwanag. Namalat na ako. Kasi pag nagtagumpay ang gobyerno, kaya natin sila gustong magtagumpay. Pag nagtagumpay sila, sino makikinabang? Aber? Sino? Hindi ba tayo? Hindi ka ba dadakilain ng pati ninuno namin, dadakilain ka kapag ginawa mo ang mabuti para sa mga mamamayan sa amin. Pag nagawa niyo yon, yung ninuno namin nakalibing na. Dumadakila sa iyo yun, makakala mo. At eto inuumpisa na ang politika. Bagay, hindi na natatapos yan. Talagang dyan nila pinaglalaruan ng publiko para i-divert ang attention natin. Talagang pinaghahandaan nila is 2022 lang. Huwag na tayo, tumigil na tayo. Yun ang hahati sa ating mga Pilipino. Yun ang gusto nilang gawin Mas madaling sakupin ang isang bansang hati-hati kesa ang bansang nagkakaisa. Nakita ninyo ang Vietnam, mas kagalang-galang ang pagkatao kaysa sa mga Pilipino. Bakit? Maliit lang silang bansa, pero hindi sila pumapayag. Na basta na lamang silang bababuyin ng bansang China. Mga kaibigan. Tayo, divided Kaya nanalo ang Vietnam sa gera dahil sa pagkakaisa nila. Walang nagtatagumpay na hindi nagkakaisa. Ang tawag dyan, ginagawa sa atin ngayon ay divide and rule. Sa pamamagitan ng ibalik tayo sa isang panahon sa away ng dalawang pamilya sa politika. Kalimutan natin. Kaya ayoko hindi tayo dapat pumili ng iboboto dahil sa partido sa politika. Ang pagpili ng kandidato na iboboto mo, ibase mo sa kanyang pagkatao, sa kanyang track record. Iba sa urinary tract infection Ninoy Marcos, ganon? Aquino Marcos? Anin natin sila. Hindi naman sila ang kandidato Di ba? Kahit pa saan pumanig ang isang kandidato, kung yung kandidato walang ya, talagang baliwala yung partido, walang ya na talaga yan. Ako nga, nabubuisit ako Tanong ko lang sa inyo, sagutin ninyo. Yung mga politikong binoto ninyo, lahat, lalating ko na yan, sige. Maliban sa kukonti lang Kukonti lang ang merong talagang pinagdaanan. Magandang track record. Karamihan, naitanong nyo ba sa sarili nyo? Ba't sila nandiyan sa pwesto? Ano ba ang ipinuhunan nila? Para ninyo ipagkatiwala sa kanila ang pamamalakad ng ating bansa. Mas may ipinupuhunan ng mga nasa radyo. Mga komentarista, sinasabi ko, hindi announcer na nagpapanggap na komentarista. Nag-i-interview, komentarista na. Nagbigay ng konting opinion, komentarista na. Ang komentarista, ganito.
Pipitsuging komentarista yung naririnig nyo. Konting opinion. Tapos tanong-tanong. Naamong ko, magprograma kami. Kaya ba nila to 2 oras? Dumidiskurso. Asan ang papel? Sila, lalaki ng mga idiot board niyan eh. May mga nakasulat ng sinusunod yan eh. Ang tunay na komentarista, kamukha ni Waldy Carbonell. Ang nakataya ay ang kanyang pagka-Pilipino, ang kanyang pagkatao. Na kanyang inipon sa matagal na panahon. Ang kredibilidad, hindi yung sumulpot ka lang sa social media, sikat ka na. Paniniwalaan ka na. Hindi ganun ang kredibilidad. Ang credibility ay ipinupundar. Parang kayamanan yan na ipupundar ng isang tao. Tapos gustong wasakin lang. Tapos kayo, maniniwala kayo sa isang gustong manira kung sino-sino lang. At ang sisiraan mo yung nagtanim ng mahabang panahon. Nag-invest, nagtaya ng buhay kahit sa administrasyon. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng administrasyon binanata namin pag mali. Dito paniniwalaan mo ang binabanata ng mga bumabanat sa pumupuna. Ang binabanata nila, wala sa pwesto. Kami noon, pinupuna namin, binabatikos namin, yun nakaupo, si Marcos, si Cory, lahat yun. Ito hindi pwede. Bakit? Hindi pwedeng punahin. Dasala sa nonsense. Meron lang ho tayong birthday celebrator, mga kaibigan, mga taga San Jose, California yata, po? Babatiin lang ho natin sa kanyang kaarawan si Jennifer Vergara. Kamali ng pindot, mga kaibigan. Ito birthday po ngayon ni Jennifer Vergara na taga Castillejos, Jose Castillejos, Zambales. Kaya binabati natin siya. Ang nagbalita sa atin na birthday niya ay si Ginoong Junior Dal ng California. Happy birthday dahil birthday ngayon ni Jennifer Vergara ng Jose Castillejos, Zambales, ay narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, Happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man
bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko,